So, bought supplies, expense. So, mamili ka, ano ba yan? Rent ba yan? Hindi. Repair, hindi. Utilities, hindi. Advertising, hindi. So, supplies. The service income, so nasa income tayo. Income yan. Service income, ano yan? So, dalawang service income, di ba? Pero alin dito yung best accurate na account? So, dito, group books, hindi. Kasi nakalagay naman na dito sa description na walk-in client. So, ito, walk-in. Then, marketing, expense yan. So, advertising yan. Then, utilities, of course, utilities is utilities. Pero in better practice, talagang hinihiwalay ko yan sa utilities. Separate account yung electricity, water, etc. Actually, yung iba din na kailangan ng subparent, hinihiwalay ko siya. Pero for the sake of like simplicity dito sa practice, pinagsama ko na. Yun, ano bang UV lamp? Expense ba siya or asset? Di ba? Expense or asset? Kasi kung expense, saan natin siya pwede ilagay? Supplies, hindi naman siya supplies. Kasi UV lamp, pang matagalan. Again, what is considered as fixed asset is something na binili mo o ginastosan mo, natatagal sa'yo ng more than a year, malaki-laki yung cost, and tangible. So parang pasok siya, di ba? Magkano ba sila? 7,000. So malaki siya, malaki siya. So this is an equipment, furniture and equipment. So pag si furniture equipment, wala siya sa expense, nasa asset siya. Ito, yun, UV lamp. Asset. Tapos may kita nyo dito sa account type, mas specified, nakalagay is fixed asset. Under asset, siya ay fixed asset. Okay now, service income. Income yan. Service income. O tulad nito, di ba? Walang nakalagay. Ang option kasi natin, di ba, is dalawa. Group booking and then walk-in clients. So dito, walang nakalagay. A good bookkeeper, hindi ka dapat nanguhula. So better dyan, maglagay ka ng chart of accounts na nakalagay is to be checked. So dagdag tayo dito sa chart of accounts. Maglagay tayo ng then uncategorize. I'm using capital para ma-highlight na this is urgent. Parang ganun. So yan. Ang maganda dito, kapag naglagay ka na, hindi mo kailangan i-refresh, automatic nandito na siya. Yan. So bakit natin siya in-categorize? Kasi as a bookkeeper, hindi ka dapat nanguhula. Kung ano lang nakikita mo, yun lang yung gagawin mo. Since dalawa yung service income, and then wala siya dito sa option, wala sa dalawang option, we're gonna uncategorize that. Next, owner's withdrawal. So yan, madali na yan. Withdrawal, equity, drawings. Top wages, obviously, payroll, so expense. Then, rent expense. Wala siya dito ba? Top wages, but wala siya dito? Pag ganon, yan, tulad yan, may nakita tayo na wala siya dito. Kung wala siya, mag-add ka lang. Pero make sure muna natin wala. Control F, hanapin mo yung hinahanap mo. Ano ba yan? Salary. Wala. Let's check. Payroll. Wala. So last one, let's check. Wage. Wala. So wala talaga siya. So mag-create tayo ng another account dito sa ano. Again, yung process na to, ganto-ganto din sa QuickBooks. Kapag hindi mo nahanap sa drop-down button, kailangan mo mag-create ng another chart of account. So expense. Salary and wages. Salary and wages. Pwedeng expense to, pero pwede rin ng mga ano payroll. Para mas ano. Tapos kapag may contractor, pwedeng etc. etc. So yan, meron na tayong sarili. So yung kinagandaan din nito is mamamonitor mo kung ano yung mga ina-add at kung ano lang yung nandoon sa chart of accounts mo. Kasi hindi siya lalabas hanggat wala, di ba?
So, balik tayo sa expense. Meron na siya dito. Yan. Then, service income. Service income, wala na naman nakalagay. Hindi naman natin siya pwedeng ilagay sa other income, di ba? Bakit hindi siya lalagay sa other income? Again, bookkeeping is about accurate reports. So, kung wala nakalagay, tatanungin mo yung kliyente, tatanungin mo yung sarili mo, kung ikaw yung business owner, tapos ikaw yung nagbubuk sa sarili mo, saan ba galing tong income na to? Anong service ba to specifically? Galing ba to sa walk-in clients or galing ba to sa group bookkeeping? Sa group booking. Next, ito repair. Expense yan. Expense. Then, ano yung pinaka-appropriate sa repair sa lawn chair? So, inayos na yung chair. So, dito yan. Repairs and maintenance. Then, service income. Again, wala na naman. Tapos kung kabisado mo na yung chart of accounts mo, kahit hindi ka na mag-scroll down, pwede mo na siyang i-type. Yan. Nag-auto na rin siya. Bill, utilities. Alam mo naman na utilities. Yan. So, next natin gagawin is net profit. So, si net profit, ifo-formula natin siya. Hide ko lang to month and year. Kasi, net profit, ifo-formalize natin siya. Equal receive. Yung na-receive mo na pera minus yung lumabas na pera. So, again, mag-auto-populate na rin yan. Balance neto nung buong profit mo equals sum lang. Since naka-negative sign naman na yung mga spendings, so it's okay to sum it up. Yan. So, ito yung balance mo. 48. Ito yung natitirang pera na meron ka dito sa account na to. So, highlight natin yan. Yan. Alright. So, I think that's it. So, kung gusto mo mag-notes, yan. Kung gusto mo ilagay ito sa certain project na itatrack mo, for example, vendor. For example, yung binili mo, hindi siya applicable dito kasi ano naman, Tinea Studio. Pero for example, construction business ka. So, for project, tapos may binibili ka, like, gusto mo i-classify yung mga vendors or maybe contractors, pwede mo sila ilagay dito. Ayan. So, basically, that's it.